Expressway tayo with 250cc. Tingnan natin kung makakapasok tayo. Tingnan natin kung walang sisita sa atin. Meanwhile, gusto kong humingi ng tawad sa LTO at sa Lunes is magpapaliwanag ako doon. Alam kong mali ako. Kamakailan lang, nitong mga nakaraang araw, isang kontrobersyal na insidente ang nagbigay ng matinding reaksyon sa social media. Isang vlogger ang umani ng pansin matapos mag-upload ng video na nagpapakita ng taasang paglabag sa mga regulasyon ng expressway. Noong September 13, agad na nagbigay ng show cause order ang Land Transportation Office or LTO laban sa rider na ito na malinaw na alam na hindi umabot sa 400cc ang kanyang motorsiklo, ngunit pinili pa rin pumasok sa South Luzon Expressway o SLEX. Ang aksyon na ito na sinasadyang i-record at ibahagi sa publiko ay nagdulot ng malawakang pagbatikos at tawag para sa agarang aksyon mula sa LTO. Narito ang naturang video. Expressway tayo with 250cc. Tingnan natin kung makakapasok tayo. Tingnan natin kung walang sisita sa atin. Tingnan natin kung walang sisita sa atin. May ticket. Cash. Hindi naman. Tago mo. Okay, magtawan mo yan. Hey! Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang insidenteng ito ay nagsimula nang mag-upload ng isang vlogger ng video na kung saan makikita ang kanyang motorsiklo na lumalabag sa mga regulasyon ng expressway. Ang South Luzon Expressway o SLEX ay may mahigpit na patakaran na nagbabawal sa mga motorsiklo na may displacement na mas mababa sa 400cc mula sa pagpasok sa expressway. Ang layunin ng regulasyong ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga motorista sa kalsada. Iwasan ang mga aksidente na dulot ng mas maliliit na sasakyan na hindi kayang makisabay sa bilis ng daloy ng trapiko. Sa kanyang vlog, malinaw na sinasabi ng rider na ang kanyang motorsiklo ay 250cc at ayon sa video, sinubukan niya kung papayagan siyang makapasok sa expressway sa kabila ng mga umiiral na patakaran. Ang kanyang desisyon na i-record at i-upload ang kanyang paglabag ay nagbigay daan sa malawakang pagbatikos mula sa netizens na agad nag-demand ng aksyon mula sa LTO. Dahil dito, ang LTO ay naglabas ng show cause order o SCO sa rider. Sa SCO, iniimbestigahan ngayon ang rider hindi lamang para sa paglabag sa traffic sign, kundi pati na rin sa reckless driving. Ang SCO ay naglalaman ng utos na magbigay ng paliwanag sa dahilan kung bakit hindi dapat siya maharap sa administratibong kaso at kung bakit hindi dapat suspindihin o i-revoke ang kanyang driver's license. Kasama rin sa utos na ito ang pagbibigay ng lahat ng dokumento ng kanyang motorsiklo sa LTO Intelligence and Investigation Division sa darating na September 16. Matapos matanggap ng vlogger na ito ang show cause order, nagbigay siya ng paliwanag at pahayag sa kanyang social media ukol sa nasabing video na nag-viral. So, ngayon is ipapakita ko lang sa inyo. This is a ZX4RR. So, 400cc. 400cc yan at legal na legal sa expressway. Okay. This is Kawasaki ZX25R which is 250cc at hindi siya maaaring makapasok sa expressway. So, Selmar, o ano mong pinagkaiba niya? Paano naman kami makakasiguro sa'yo na talagang ang pinasok mo sa expressway ang iyong ZX4RR gayong magkamukha naman sila ni ZX25R. Sigurado ka pa talaga dyan. So, one proof. Okay? Ano tayo dito? So, ayan. Ganito ang posisyon ko na nagbablog ako. Parang pag ganyan. So, nakita nyo? Ito yung nasa video. Kahit yung kanyang milyahe, ayan, makikita yan dun kapag zoom. So, yan. Ha? Tapos, punta tayo dito sa ZX25R, which is yung illegal sa expressway. So, ito yung aking ZX25R. Napakatagal na rin nakadikit niyan dyan. At, yung panel niya. See? Tingnan niyo yung panel niya sa panel ng ZX4RR. Naka-check engine pa nga, oh. Diba?
Ayon kay Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza II, sa inilabas na press release ng LTO, ito ay maliwanag na pamabastos sa rules and regulation ng expressways na ginawa naman para sa kaligtasan hindi lamang ng motorcycle riders kung hindi pati na rin ng iba pang motorista na gumagamit ng expressways. Ang kahambugan na ipinakita ng rider na ito ay isang pagpapatunay ng kawalan ng disiplina. This will now be subjected of the investigation on whether or not he will still enjoy the privilege of being issued with a driver's license. Dagdag pa nito, ang pagkakaroon ng viral na video ay nagbigay daan para sa isang masusing investigasyon na pinangunahan ng LTO. Ang investigasyon na ito ay magiging mahalaga upang matukoy ang tamang hakbang na gagawin sa rider at kung paano maiiwasan ang mga katulad na paglabag sa hinaharap. Ang rider na nasa sentro ng kontrobersiyang ito ay nagbigay ng pampublikong paghingi ng pasensya at paumanhin sa kanyang mga social media account at nagbigay ng patunay na ang kanyang motorsiklo ay tunay na 400cc, hindi 250cc, gaya sa naunang nabanggit. Ang paglilinaw na ito ay tumutukoy sa pangunahing isyu na itinaas sa show cause order. Kung nagustuhan mo at nakatulong sa iyo ang ating video, please like, share, and subscribe na din bilang suporta sa ating channel. Hanggang sa muli, adios!